the brand new Nightlight with DJ Brad, a show that makes your mind, heart, and soul travel through the airways of online radio. Nightlight with DJ Brad, only here on your #1 online radio station in London and around the globe. Cyber Pinoy Radio, Pusong Pinoy, Purong Pinoy. Yes, good morning again at welcome sa aking programang Nightlight OPM Classics at ito po si DJ Brad ng Cyber Pinoy Radio. Ayan, excited po akong muli ngayong araw. I'm so excited today. Alam niyo kung bakit? Ayan, siguro marami na nakakaalam kung bakit dahil in-announce naman natin ito sa ating mga social media accounts. Ayan, at siguro yung nakikita nyo ngayon sa aking video streaming ay alam niyo na kung bakit ako masaya. Ayan, hindi lang naman ako actually. At napakaraming sumusubaybay sa ating magiging special guest for today. Ayan, walang iba kundi si Miss Geraldine Flores. Yes, the Asia's Got Talent finalist. Last May ata yun, no? If I'm not mistaken. Ayan, at makakasama na rin natin siya finally. Sa wakas, sa haba ng ating pinaka-aantay, no? Na makasama siya dito sa ating programa ay nangyari na ang ating isa sa mga munting pangarap. Ayan, siguro nakikinig na siya ngayon at she's ready actually. So I'm gonna contact her in a few minutes. Pero bago yan ay of course, I just would like to thank all the listeners of Cyber Pinoy Radio at lalo na yung nakaraang episode natin. Yan, salamat po ng maraming salamat sa lahat po ng mga nag-tune in at umantabay sa ating last episode. Ang ating special guest last time ay ang walang iba kundi ang ating mga iniidolo. Ang sabihin na nga natin ay nagbangon uli ng pride ng Pilipinas sa ibang bansa, ang Fourth Impact. Ayan, the Jolly Sisters, Little Dollies, the Jolly Sisters, di ba? Ayan, napakasayang kausap, napaka-humble, at wala kang makikitang parang kayabangan, no, sa kanilang mga sinasabi. Ayan, sana you stay like that, no? Hanggang sa kahit sa sumikat na kayo ng sumikat at kahit na magkaroon na kayo ng napakaraming mga supporters coming from different parts of the world. Ayan. So, okay. So, sa mga listeners natin ngayon at sa mga nakaantabay sa ating guest ay makakasama natin siya maya-maya. In a few minutes ay ipapasok na po natin siya. Pero sa ngayon ay sa mga hindi pa po nakakaalam ng ating mga applications ay pwede po ninyong i-download ang application ng Cyber Pinoy Radio. Mada-download nyo yan sa App Store, sa Google Store, Google Play Store, at ang ating station ay mapapakinggan din sa application na TuneIn Radio. Yan. At sa mga gumagamit ng App Store nga at saka Google Play Store ay i-download nyo lang ang Cyber Pinoy Radio. Yan. Yes, and before I start and play a song coming from Geraldine Flores, I would like to invite you to like our page, no? Ang ating official Facebook page na Cyber Pinoy Radio TuneIn. And of course, my official page, ang DJ Brad Official. And of course, ang ating Skype ID na gagamitin for today ay ang Cyber Pinoy Radio. Sa mga gustong mag-participate sa ating live conversation with Miss Geraldine Flores, ay libre-libre po kayong tumawag dito sa ating station. Pero maya-maya na po yun. I-entertain natin yung mga live greetings, no? At mga live calls yung mga fans ni Miss Geraldine
Flores. So sa mga gustong tumawag, i-add nyo lamang ating Skype ID at i-chat nyo kami para ma-line up po namin kayo. Ang aming Skype ID is Cyber Pinoy Radio. And of course, our link para mapanood nyo kami ng live at makita kami ni Miss Jerville. Lalo na si Miss Jerville. Ayan, medyo sawan ata sa akin yung iba. Ayan, of course, lahat naman tayo gusto natin makita si Miss Jerville. At para makita natin si Miss Jerville ay pumunta lamang tayo sa ating live link na live.cyberpinoyradio.net. Ayan, okay. So, yan po ang ating start ng ating program. And before we give you Miss Jerville Flores, ay pakinggan muna natin ang ilan sa kanyang mga renditions, no? Yung mga kanta niya. Right, this first track is called Somewhere in Time, covered by none other than Miss Jerville Flores. So again guys, you are tuned into my program Nightlight OPM Classics. Live na live po tayo dito sa Cyber Pinoy Radio. Pusong Pinoy, purong Pinoy. Enjoy the music of Miss Jerville Flores. And now, we return on Cyber Pinoy Radio's Pinoy Artist on Demand. Yes, nagbabalik po tayo dito sa ating programang Nightlight OPM Classics, and still, you are tuned into Cyber Pinoy Radio at ako po si DJ Brad. Sa mga bagong tune-in, sa mga bagong pasok at sa mga first-timers, yan, welcome na welcome po kayo at salamat po sa pagbisita po ninyo sa aming munting tahanan dito sa Cyber Pinoy Radio. Again, sa mga listeners na hindi pa masyadong familiar sa ating mga communications, sa ating mga softwares na pwede kayong makapakinig, ay pwede kayong makapag-download ng Cyber Pinoy Radio sa inyong mga cellphones. Just go to your App Store or your Google Play Store kung Android kayo. Pwede nyong i-download ang ating application na Cyber Pinoy Radio. Libre lamang po yan at walang bayad. At sa mga gustong makinig naman sa website through their laptops, sa kanilang mga desktops, ay pwede kayong bumisita sa ating website na cyberpinoyradio.net. Or, if you want to go directly to the video streaming, just go to live.cyberpinoyradio.net. Again, that's live.cyberpinoyradio.net. Okay, at sa mga nagkakaproblema sa website, pero hopefully wala naman sigurong problema doon. Pero kung gusto niyo dumiretso sa ating YouTube link, ang ating official channel ay Cyber Pinoy Space tapos TV. So that's Cyber Pinoy TV. Okay, so just look for that and you will see the live streaming. You should find it through that channel, yung ating live streaming. Okay? So sa mga may mga YouTube applications, pwede kayong dumiretso na dyan sa ating YouTube link. And of course, we all welcome your requests, your greetings, messages para sa ating special guest, para sa ating station. Pwede po kayong mag-live call sa mga nagtatanong na pwede nang bang tumawag, DJ Brad. Maya-maya po tayo tumawag para makipag-usap muna tayo sa ating special guest for tonight. Ayan. Tonight sa Pilipinas, sa London, tanghali naman. Tanghalin tapat dito ngayon. At okay, so without any further ado, sabi ko nga, katulad nung sa guest natin last time, ay pinapakilala ko na po sa inyo. Medyo nauutal ako dahil first time ko talaga siya nakausap din kanina. Sa buong pagsubaybay ko sa kanya mula noong mula pa noong 2010 pa doon sa PGT, di ba? Nung mga PGT times pa niya. Ayan, nakakausap ko siya through chat pero hindi ko siya nakakausap ng ganito na may video pa, di ba? So, I'm very honored, privileged na makasama po si Miss Jerville Flores. Ayan. Hi, DJ Brad. Ayun. Ayan. Welcome to Cyber Pinoy Radio. Welcome to my program Nightlight. Thank you. Good afternoon sa inyo, DJ Brad. And of course, sa lahat ng mga sumusubaybay na mga kababayan natin dyan sa UK. Of course. At syempre, magandang gabi naman sa mga
nanonood dito ngayon sa Pilipinas. Ayan. Ayan. Kahapon dapat ang ating interview, di ba? Actually, Miss Jerfil. Pero nagkaroon lang tayo ng mga hindi natin nakita na problema. Pero andito na tayo ngayon. That's the important thing, yung present. Okay, so Happy New Year to you, Miss Jerfil. Kamusta ang New Year mo? Happy New Year po. Masaya naman ang New Year. I celebrated the countdown. I know, yeah, on we've seen stage. that. We've seen that. I was very privileged na madami ako nakasamang mga GMA artists dito sa SM Mall of Asia during the countdown to 2016. Yes, I've seen it last night actually, yung inyong presentation, no? And you sang A Whole New World, di ba, no? Nung time na yun. Ayan. Actually, nung pinapanood ko nga, sabi ko, wow, parang parang realization ng nung cartoons na A Whole New World, kasi nung kumakanta rin sila Aladdin tsaka si Jasmine ng ganun, may mga fireworks din doon sa cartoons ata. If I'm not mistaken. Meron. Tapos nung kinakanta mo yun, sabi ko, wow, may fireworks din Ang tindi parang ginawang real video, real version nung cartoons na Aladdin, di ba? Yung Disney cartoons na Aladdin. Opo. Ayan. So, ano naman yung mga naging special wishes mo at yung mga kumbaga, di ba kapag New Year kasi, nag-wish tayo, nagpa-promise tayo sa ating mga sarili. Can you share that to us? Kung ano yung mga winish mo at saka ano yung mga pinramis mo sa sarili mo na gagawin mo this year? Is it okay to share Ang dami-dami ko pong wishes. Hindi ko na po siguro sasabihin yung iba, pero ang isa sa talagang sinabi ko ay, sabi ko sa Panginoon, I asked for His guidance for this coming 2016. Siyempre, mas maraming challenges ang darating sa akin. Yep. And nag-pray lang ako na sana nandyan lang siya lagi. Mayroon akong proper guidance. With his light ay hindi ako mapupunta sa masamang lugar. Yun yung importante. Ayan. Kapag hiniling mo naman yan sa Diyos at ginawa mo rin yung part mo, definitely mangyayari yan, di ba? Saan ba pinanganak si Jerfil? Saan ka lumaki? Pinanganak po ako sa Germany. Sa Germany. Pero dito na po ako lumaki. Okay. Anong ilang taong ka nung napunta ka sa Pinas? O baby pa lang? 5 taon po. 5 taon. But you managed to learn German language? Opo, siguro dahil marunong ka na rin? Maliit pa lang ako, yun naman yung mother tongue mo. Yun yung language po na ginagamit namin sa bahay and in school nung nag-nursery and prep ako. Ayan. Germany. So, German lady pala to. Ayan. Yung studies mo naman, Miss Jerfil, graduate ka na ba? I have 1 semester to go. Ito na po yung actually next week po ang start ng pasukan. Yan, sa UP Diliman. After this last sem that I have, graduate na po. Tapos na ako sa music. Yan. And I've heard na consistent Dean's Lister ka pala. Wow! Saan nyo nalaman yung DJ Brad, Ikaw mismo nagsabi sa mga interview mo. Siyempre, nag-research din ako kahit papano. Meron akong nabanggit na may isang nag-interview sa akin and I said that once, I think once or twice. Yes, you did. Awa po ng Diyos sa araw-araw na pagsunog ng kilay. I know. How can you manage that? I mean, siyempre after ng AGT mo, yung HS Got Talent, mas lalo ka naging busy sa career mo, sa pagkanta, unlike before, di ba? Paano mo na ma-manage yun? Is it something na talagang you give yourself 100% sa isang bagay na gagawin mo? Or ano ba? May sinasacrifice ka ba? O paano ba? Actually, napakahirap po nung nangyari sa school ko right after Asia's Got Talent.
kasi talagang ang dami kong mga sinacrifice na subjects. I had to drop That's it. some subjects and I had to take them again the following semester. But ang natutunan ko po talaga ay kailangan talaga ng proper time management. Without proper time management, talagang everything else will fall apart. Ayun. At consistent din lister ka nga. So, ibig sabihin, hindi mo talaga pinabayaan yung pag-aaral mo. Ayan. Okay, so you're a consistent Dean's Lister. At ang course mo ay, ano nga pala ulit yung course mo? Bachelor's in Music po, major in voice. Oo, 5-year course. Yes po, 5 years. Oo, so napakatagal din ng... Jervil is... you're 25, right? Tama? Apo. Oo, 25. So, nung gumraduate ka nung high school, tumigil ka ba? After ko po mag-graduate, after high school, nag-theater po muna ako, kaya medyo na-delay po ako sa college. Ayun. So, may iba ka pang ginawa? Nag-theater artist ka muna? Opo, theater artist. Pero nung pumasok ako nung 2010, dire-diretso na po yun. Hindi ako nag-LOA, hindi ako tumigil. Absence without leave. Okay. Okay, so matatapos na yan next year. Yung last sem na, kumbaga, last sem na. This year. Last sem na siya. Apo, sa April or March or April po. Ayan, okay. So let's go to your yung mga projects na ginawa mo last time. But before that, would you like to greet your friends muna? At yung mga supporters mo, yung mga fans mo? Kasi parang hindi ata kita nabigyan ng chance na makabate. You're free to do it now if you want. Thank you, DJ Brad. Yes, of course. Binabati ko po ang Team Jervil Fans Club. Yan po, talagang naka-tune in sila ngayon sa atin. And meron din pong Team Jervil sa Singapore. Yan, naka-antabay din po sila ngayon sa atin. Wow. Yan, napakalaki rin ng fandom ni Miss Jervil. Actually, nakita ko yung social media account mo, no? Yung Instagram mo, nasa followers mo ata, nasa 24K na, if I'm not mistaken. Talagang napakadaming followers nito, lalo na sa Facebook. Yan, no? Napakadaming sumusuporta, lalo na nung kainitan nung Asia's Got Talent. Talagang total support full support ng lahat ng fans mo. At excited na makita ka sa Pilipinas, no, na makauwi ka. Ayan. But pero yes. DJ Brad, I know that alam kong hindi ako makakarating ng ganitong kalayo kung hindi dahil sa mga supporters ko. Sa mga fans. Kaya I really consider them a huge blessing in my life. Okay. Yan. Kamusta naman yung after ng AGT? Kasi 'di ba nagkaroon ka ng yung first time mo na nagkaroon ng solo concert, no? Kamustahin naman natin yung solo concert mo. How was it? How did it go? Despite the short time that we had, the short preparation that we had for the concert, talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi naging smooth yung flow ng program, and natuwa kami kasi halos lahat ng nanood talagang nag-enjoy sila. Ayan. And where did you do this? Saang lugar ulit? Sa Soler po, sa theater. Theater. Theater ng Soler. Ayan, no? Sana na ma-witness naman namin yan, no? Kahit sa YouTube lang. Kasi merong mga konting clips pero hindi namin mapanood ng buo. Is it gonna be available in DVDs or any form of media na mapanood yan ng mga fans nyo? Or available na siya somewhere? We're planning on having the concert compiled into a DVD. Okay. And also probably get some snippets from the concert and then have it posted to YouTube. Okay. Alright. So, yung solo concert mo, sino yung mga naging guest mo doon? Special guest?
Andun po si Mr. Nonoy Zuniga. Wow. Classic OPM And artist. sinama ko rin po ang Junior New System. Okay. Actually, lagi ko sila nakikita, no, sa mga shows mo, yung Junior New System. Sila yung ano, no, yung Opo. kabatch mo sa PGT, tama ba ako? Hindi ko po sure kung kabatch ko sila sa PGT kasi hinati-hati din po kami nung time na yon. Hindi ko sila nakasama during the audition round and the semi-final round. Pero yung season na yon, dun din sila sumali, di ba? Tama ba ako? O hindi? Sa ibang season sila? Baka po ibang season po. Okay. But definitely sumali rin sila sa PGT, di ba? Parang po, I'm not sure po. Ang sure po ako na sumali rin po sa PGT nun ay ang Elgama, Penumbra. Yes. Yan. Siyempre, yan ang nanalo sa AGT. Kaya kilala din ng mga fans natin yan. Fans ni Jerpil at fans around the world. Kilala rin yan. So, okay. So, sino pa ba yung mga pinapangarap mong makasama? Bukod sa nakasama mo na si Mr. Nonoy. Noynoy pala. Nonoy Zuniga. Ayan, Nonoy Zuniga. At sino pa ba? I think si Jose Marichan, nakasama mo din. No? Napanood ko kasi yung duet ninyo last time. Andun din ba siya sa show mo? O iba yung lugar na yan? Ano po ito? Yung Jack Jones concert? Yes. Jack Jones. Iba naman yun. Medyo... Kaming dalawa po yung guest. Okay. So was this a Christmas presentation ng ni Jack Jones sa Pilipinas? Sa Pilipinas 'yun, 'di ba? Apo. Sa Pilipinas. January, ano po siya? December 29 and 30. Ayan. So after Christmas po. Ayan. Si Mr. Jose Maricha, nakasama mo nga, no? How was the experience? Kamusta naman yung relationship mo kay Mr. Jose Marichan? Yan talagang icon yan sa OPM, no? Si Mr. Jose Marichan. So, kamusta naman yung naging kumbaga yung experience mo with him? Napaka-approachable po niya. Super humble na tao. Napaka-grounded. At when he starts singing, yung boses niya talagang lamig and very expressive. Talagang nandun pa rin ba? Nandun pa rin ba yung talagang kanyang quality ng pagkanta? Ilan taon na kaya si Mr. Jose Marichan? Kasi medyo bata pa lang ako, sinusubaybayan ko na yun eh. Yung mga kanta niya. Talagang nandun pa rin ba yung kanyang Wala po akong idea sa age niya. But one thing's for sure na ang talagang alam ko, parang hindi tumanda yung boses niya. Wow. Ganun pa rin siya even before until now. Very nice. It's a very nice tandem na kayong dalawa ang makita. Lalo na kinanta niyo yung Please Be Careful With My Heart. Mamaya may mga inihanda ako mga video clips mo na ipapakita sa mga nanonood ngayon after ng interview. Yung some of your concerts, no? Yung mga concerts mo last year na ginawa at mapapanood nila isa dun sa mapapanood nila si Mr. Jose Marichan at tsaka ikaw nga na kinanta mo yung Please Be Careful With My Heart. And very entertaining at very soothing sa ears talaga. Parang nami-mesmerize nga ako habang nakikinig eh. Napakasarap pakinggan talaga. At katulad naman ni Salamat. Yes, of course. Thank you. Katulad naman ni yung mga artista natin na nagpunta dito sa London at naging Broadway singers. Do you have any plans na kasi tingin ko mas bagay ka din sa Broadway theater shows dito sa London? Do you have any plans na magpursige naman sa ibang bansa? Mm-hmm. Well, yes, definitely. I'm also looking at that. Especially yung mag-try sa Broadway world naman, not here in the Philippines but abroad. Yes, at yun nga nabanggit ko nga si Miss Rachel Ango. Last time kasi na-interview ko din siya at alam ko babalik siya dyan sa Pilipinas for Les Miserables.
na production diyan sa Pilipinas gagawin sa March. And Opo, naku, manonood po ako noon. I'm such a huge fan of Les Miserables. of course, yan. At siya pa rin ang magiging doon. Fantine. Pero ang cast ata ay manggagaling. Fantine. Oo. Ang cast ata is manggagaling sa Australia. Most of the cast. At ang sabi niya nga ay kung ang classic production ay dito sa London, diyan sa Pilipinas gagawin nilang modern production naman. Modern version ng Les Miserables. Kasi nga hindi naman nila pwedeng dalhin yung mga equipments nila dito na pagkalalaki at dalhin niya sa Pilipinas. So they are going to make a another version ng mga props nila, ng mga equipments, and it will be like modern daw, sabi ni Miss Rachel Ango. So lots of fans are really looking forward na makita yan. And if you are going there, yan, siguro sabihin ko kay Miss Rachel na magiging audience ka din niya at siguro matutuwa yan. I think andito pa rin siya if I'm not mistaken. Wow! Ayan, sana nga magka-jamming naman kayo minsan sa GMA, di ba? GMA artist ka, di ba? Hindi sa kabila, di ba? GMA artist ka. Sana hindi pa po ako hindi pa po ako nagsasign. Hindi pa. Under any network. Okay. Apo. Okay. So, pero kumbaga freelancer ka pa hanggang ngayon. Ano na po ako, well, nagsa-start na po ako will tie up po with David Foster. Yes, I think I've read something about that. At may project ata kayo this 2016, no? With Mr. David. Opo, magsa-start po yan sa March. Ayan. Aba, March din. Sana mapanood mo yung Les Miserables muna bago ka umalis. Opo, hanggang April naman po ata yung Les dito. Okay. Yan. So, okay, let's go back to your dreams, no? At sa yung mga nasasabi mo sa interview noon, at gusto ko lang parang i-follow up. Kasi ang isa sa mga dreams na nasasabi mo ay yung ma-influensyahan mo yung mga tao sa iyong style of music, lalo na yung mga kabataan. So, kamusta naman yung campaign mo? Opo. Kamusta naman yung campaign mo sa pag-promote ng classical sa Pilipinas? Bali, ito yung parang pinaglalaban mo rin, no? Noon pa. Kahit hindi pa naman sa Asia's Got Talent. So, ano yung mga nagawang influence ni Miss Jerpil sa music industry after na makilala ka sa Asia's Got Talent? Siguro ikaw na rin makakapagsabi, no, kung ano yung mga influence na nagawa mo sa music industry natin for the past siguro 6 months, no, sabihin na natin. Yan, sa mga kalahating taon after ng AGT. So, did you accomplish some things? May mga tinayo ka bang mga groups, organizations, or meron ka bang mga campaign na ginawa through your music? Well, ang bala ko po gumawa ng foundations, mga charities, pero starting this year. Last year though was such an amazing year for me, and I saw some good results sa advocacy ko na mas mapalago pa yung appreciation ng mga kabataan pagdating sa classical music. And natutuwa ako kasi when I check some of my social media accounts, like on Facebook, I see a lot of teenagers and especially kids for ages. Meron nga po may baby pa, may 1-year-old, 2 years old, and they would sing along to the Impossible Dream version that I did in Asia's Got Talent. Mm-hmm. And they would hum along. Tapos they would also draw they would draw me, tapos they would send me on Facebook yung drawing nila, and it's such a heart, parang maganda po yung experience, nakaka-touch po talaga. Ayan. So marami ka na rin talaga na impluwensyahan.
lalo na yung mga kabataan sa style mo. Siguro yung mga recordings mo, no? Have you got a record deal already after AGT? Have you had one or may ongoing ba ngayon na record deal? Magkakaroon po this year po. Wow, God willing. Ayan, kung loloobin. Ayan, okay. So, that's Amen. that's one thing. That's one thing na aabangan ng maraming fans. So, after AGT, hindi ka pa nakakapaglabas ng album mo. Tama ba? O meron na? Wala pa po. Mas inuna po muna namin yung concerts. Yung mga theater shows. Solo concerts. Okay. Yung mga ano mo, mga rackets. Ayan, okay. So, second part ng ating program is I'm going to ask you some sensitive questions. Alright, nagbabalik po tayo sa ating programang Nightlight OPM Classics at ang naririnig nyo ngayon na boses, ang napakagandang boses ay coming from Miss Jerpil Flores. Ayan. Nabasa ko yung title, medyo nahirapan akong basahin. Ano ata to? German ba to? Sige, talongin ko na lang si Miss Jerpil. Parang nahirapan ako bigla eh. Sasabihin ko sana yung title eh. Bigla akong nagdalawang isip eh. Okay, Miss Jerpil, andiyan ka po ba? Hello? Ayan, tundalin, na-mute ata kita. Okay, ayan, hello, Miss Jerpil. Ayan, okay. Nakabalik na tayo ngayon sa ating programa. At live na ulit tayo at nakikita na natin ulit siya. Ayan, okay. Yan. Ayan, actually, gusto ko sanang basahin yung title kanina. Kaya lang medyo nagdalawang isip ako. Paano babasahin to? Itong kanta na to. Es war einmal im Dezember. German yan, di ba? Tama ba? Aber Once Upon a December in English. Once upon in December. Es war einmal. Tama ba? Einmal? Es war einmal. Kasi yung W po sa Germany, B po yung pag-pronounce. Tama. Oo nga pala. Yeah. Yung Volkswagen, di ba? Tama. Baliktad nga pala yon. Sprachting, di ba? Napakahirap ng German na yan. Namimilipit ang ating mga dila. Pero ikaw talagang sanay na sanay. Pwede mo bang batiin yung mga listeners mo in your own language? I mean, in German language. Nako, baka pagalitan ako ni Mami kasi hindi na ako ganun ka-fluent eh. Kahit medyo ano lang. Parang yung German ko naging medyo nahaluan na ng Filipino accent. Okay, kahit ano lang, sample lang kumbaga. Sample lang kahit hi, hello. Very simple like simple lang, simple. Guten Abend. Well, that's good evening. And good afternoon is guten Tag. Guten Tag. Yeah, guten Tag. Ano yung good afternoon yun? Yeah. Good night naman. Guten Nacht. Guten Nacht. Guten Nacht? Guten Nacht. Apo. Medyo parang nilulunok ko yung gute, yung guten Nacht. Totoo yun, napapalunok talaga ako. Ayan, tsaka yung good morning. Paano naman yung good morning? Good morning. Good morning. Yeah, parang pareho lang din no? Pero iniba lang yung style eh. Parang gano'n. Ayan. Apo. Yung salamat sa Diyos, paano siya? Nalimutan ko na po eh. Yeah. Ang alam ko po ang thank you is danke. Thank you very much is danke schön. Okay. Got ba yun, Diyos? Parang... Mein Gott. God, yes po. God, yeah. Ayan, got. Hindi naman... kapag ako nagsalita, hindi goat lumalabas eh. Ayan. Okay, anyway, welcome back ulit sa ating programang Nightlight. At sa mga listeners, ay pwede na po kayong kumontak sa akin sa aking Skype ID na Cyber Pinoy Radio. And tatapusin lang namin yung part 2 ng aming interview and we're going to receive live calls from our listeners and from your fans as well. So,
So, i-add nyo lamang aming Skype ID na Cyber Pinoy Radio. At sa mga hindi makakontak sa ating Cyber Pinoy Radio ID na Skype, ay pwede naman kayo mag-leave na lang ng inyong message sa ating Facebook page na Cyber Pinoy Radio TuneIn. Yan. Pwede nyo kaming i-chat sa Cyber Pinoy Radio TuneIn. Ayan. At sa mga may Twitter naman, ay pwede nyo rin akong i-chat sa aking personal ID na @DCD09UK. So that's DCD as in Delta Charlie Delta 09 UK. So that's my personal Twitter account. At pwede nyo rin po kaming i-tag o i-message sa Instagram. Ganun din. Ay, hindi, iba pala. DJ Brad Official naman. Yan. So, @DJ Brad Official. Okay. Si Miss Jerfil, ano ba mga social media accounts mo para before we start again sa ating sa ating programa, para kung sinong gusto mag-leave ng message sa iyo, at least marireceive mo ngayon. Saan ka ba nila mako-contact o mabibigyan ng kanilang mga messages? Yes po, sa Twitter, ang username ko po dyan ay @GeraldineF888. Okay. Sa Instagram naman po, full name ko, Jerfil_Geraldine Flores. Okay. At ang iyong Facebook And page? Sa Facebook po, madali lang hanapin. I-search lang, i-type lang nila yung Jerfil Geraldine Flores. Makikita nila yung account na may blue badge, may blue check, right beside the name. Yun yung official account ko po. Ayan. Okay. Okay, so Miss Jerfil, no? Let's move to another part of this interview. These are not really that sensitive, no? So I just want to know some things after your AGT experience, no? Ano yung naging takbo ng career mo after ng AGT? Yung expectations mo ba? Na-meet ba for the past 6 months? Yung mga expectations mo na sana ganito mangyari, ganito, ganyan. Na-meet ba o may kulang? Anong masasabi mo doon? Definitely na-meet. Wow. In fact, I received more than I was expecting. Mm-hmm. Yung mga winish ko na mangyari last year, natupad at nadagdagan pa nga actually. Wow, thank God. Dahil nadagdagan siya, di ba? So, ano ba yung ultimate dream ni Miss Jerfil? Yes, sa tulong niya ng Panginoon. Yes, of course. Ano ba yung ultimate dream ni Miss Jerfil? O sabihin na natin mga pangarap mo, mga gusto mong magawa. Opo, siguro nga po mas madali yung dreams kasi kung dream Kung lang isa medyo lang, mahirap. Ang dami kasi. You cannot be particular in po. one dream, di ba? So mas maganda kung marami nga. O sige, ano po yung mga pinapangarap mo na magawa as of now? Kasi alam ko marami ka na rin pangarap na tupad na dahil sa mga sinabi mo nga na yung expectations mo na nasobrahan pa yung blessings na dumating sa iyo. So ano pa yung mga dreams na gusto mo pang matupad for your family, for your mommy, 'di ba? For your fans, for yourself. Ano pa ang mga pangarap na gusto mong matupad? Well, ang lagi ko talagang pinagpipray sa Panginoon, unang-una dyan yung good health ng mga mahal ko sa buhay, good health for my family, for me. Kasi, syempre, nandun na nga yung success, kumbaga, pero masama naman yung karamdaman mo. So, hindi mo rin may enjoy. So, talagang para sa akin, mas pinahalagaan ko yung good health rather than success, yung career. Yeah, that comes after. Yeah. Syempre, isa rin sa lagi kong sinasabi sa mga media, gusto ko pang mas dumami pa yung world tours. World tours, not only to gain experience, but of course to continue representing Philippines. Kasi napakasarap sa feeling na alam mong nire-represent mo yung sarili mong bansa around the world, around the globe.
Okay. Yan. So, yun naman yung sa career mo, no? Yung representing Philippines. How about your personal dreams for your family? Well, gaya nga po na sabi ko, good health and yung ano namin, yung relationship namin sa isa't isa mas maging stronger pa, mas masaya, mas prosperous na 2016 dapat para sa amin, for me and for my family. And of course, to my relatives also. Siyempre sa mga kaibigan ko rin. Yan. Sa lahat ng mga malalapit sa puso ko. Yan. Jervil, do you have any plans to settle down sooner? Or what I mean settling down is yung magkaroon ng sariling pamilya? O medyo matagal pa? Mabilis lang naman po yung DJ Brad if you think about it. Kung gusto mo magkaroon ng, kung gusto mo ikasal, kinabukasan, ngayong gabi mismo, madali lang naman gawin. But ang mahirap ma-achieve is yung makaset ka ng standard sa career mo. Yun yung mahirap. Pero yung love life, like that, mabilis lang naman yan. It's just there anyway. So, eventually. Kapag sinasabi mo mabilis lang yung love life, ibig ba sabihin mabilis ka rin ma-fall in love? Hindi naman. What I mean is hindi ganun ka-challenging kasi hindi mo naman siya pwede ma-compare sa career. Career, well, madami kang tatrabaho, challenges along the way. Opo, marami ka talagang tatrabahuin. Exactly yun. So, bago mo ma-accomplish yung talagang yung status na gusto mong marating, no? Pero yung pamilya, andyan lang yan. Kumbaga, anytime, siguro, paprangkahin ko na, no? Kasi, siguro sa part mo, talagang madali lang naman eh. Kasi, the way you treat your friends, your families, I'm sure napakabait na tao ni Miss Jervil. Character-wise, kahit hindi naman kita kilalang personal, pero lagi naman kita napapanood sa mga interviews mo. At alam mo yun, meron namang parang espiritu yung tao na makakilala, makadiscern nung kung anong klaseng tao yung nagsasalita, di ba? Sometimes. Pero not all the time, of course. Kasi syempre, minsan ang mga artista hindi totoo magsalita. Kumbaga sa TV lang, di ba? Pero si Jervil pa kapag nasa TV, kapag nasa TV ba si Jervil, nag-iiba rin ba? O ganun ka na talaga? This is me, DJ Brad. Kung ano nakikita nyo ngayon sa akin, ganito na. Siguro yung mas crazier siguro ako pag wala akong, off cam. Yes. Very bubbly person. Really? Makulit, yan. But I'm a very optimistic person. Kahit na dami ko nakikitang mga negative na bagay-bagay, I still look on the positive side lagi. Ayan. So, you have a, what do you call this, parang may reservation pa sa pagkatao mo. Hindi lang yung nakikita natin sa TV na yun ka na talaga, pero meron pang iba na pwede nilang makita kung magiging ka-close nyo si Miss Jervil Flores. Ayan. sa mga fans, ayan, sa mga lumalapit, sa mga pumaporma, ayan. Dapat malaman nyo na hindi lang sa TV nyo dapat husgahan ang isang tao, kundi yung background nila. Dapat kilalanin nyo. Hindi yun dahil nagustuhan nyo dahil maganda, pogi, di ba? At kilalanin nyo. Yan. Sabi nga ni Miss Jervil, yung pagpapamilya, nandyan lang yan. Pero siguro, sa'yo, nasasabi mo yun na madali. Dahil meron kang status na above average sa mga ibang Pilipino, sa ibang mga tao. Na kunwari, pagdating sa look, siyempre, maganda ka naman talaga. Madali kang, kumbaga, maraming... Thank you. Hindi ako nambobola, actually. Ito, real talk to, no? Kapag, siyempre, pag may itsura ka, may kagandahan ka, may kagapuhan ka, madali ka talaga magkaroon ng pamilya. Pero sabi mo nga, madaling magkapamilya, madaling magkaroon ng asawa, madaling magkaroon ng ganyang status. Lalo na, financially stable ka naman na siguro dahil sa mga accomplishments mo sa buhay.
Kahit papaano, hindi ka naman siguro, kumbaga, nagdedepende kahit kanino, di ba? So, independent ka naman sa ngayon. So, hindi ka naman naasa sa kung sino man yung magiging, di ba? Magiging, kumbaga, kasintahan mo, asawa mo. Kumbaga, may karapatan ka sa inyong dalawa, kung sino man yun. Tapos, yung sa magiging asawa mo naman, pasensya ka na kung sinasabi ko to, kasi, kumbaga, i-open ko lang para sa isang real talk, no? Madali sa'yo, pero sa iba, na hindi na makatulad ng level mo, mahirap yun. Mahirap yun sa iba. Yun. At, pero, yun nga, sabi mo, madali lang yun, pero to establish a very good family, yung foundation na makapag-establish ka ng good foundation sa iyong family, that is something for us, all of us, to work out as well. Hindi lang basta-basta nakakuha yan. Dahil, maaring kagustuhan nga kayo ng saglit. I'm not talking about you, no, Miss Jerville. I'm talking in general. Maaring nagkagustuhan nga po tayo saglit at na-attract sa isa't isa, nagkaroon ng pamilya, pero tatagal ba yun ng 1 taon, ng 2 taon, di ba? Ng 3 taon. Ayan, no? Sa mga... Very well said, DJ Brad. Pwede na rin kayo maging Dr. Love. Saan channel ba yun? And then, nakikinig naman din ako ng mga may mga pinapakinggan din ako na mauhusay pagdating sa pagpapayo, no? At na-absorb din natin 'yon. Isa diyan si Brother Eli. Brother Eli Soriano. Yes, yan. At talagang napakahusay rin niyang mag-advise sa atin, lalo na sa mga listeners, kung paano makipag-deal sa buhay. Lalo na yung tamang paraan ng pag-aasawa, di ba? Yan talagang tinatopic niya. Kasi napakahirap ng society natin ngayon eh. Dahil napanood ko last time sa TV Patrol, ang age bracket kung saan nabubuntis agad ang mga babae ay from 15. No, not 15, but I think that's 12 to 15 years old. Oh, no, 13 to 15. Yan. Meron nang nagkakaroon ng anak na agad. Yun yung dahil sa mga yung values hindi natin na ituturo sa kanila, di ba? Tama po. Ayan. So, I am saying this kasi nakikita ko to sa iyo, Miss Jerville, na yung campaign mo na na magkaroon tayo ng values, no? At maipromote yung values sa mga pamilya, sa bawat tahanan sa Pilipinas. Ay nakikita ko yun sa iyo. Actually, yung isa sa mga ina-admire ko sa iyo, you prefer to not to wear makeups. Not to put on makeups. No? Nakita ko yun sa isa sa mga post mo. Sabi ko, wow. Kasi celebrity na to, pero kita mo naman. Ang pinopromote niya is yung natural beauty ng isang tao. Kasi nakalimutan ko lang yung mismo sinabi mo doon, pero may sinabi ka na nag-strike din sa akin eh. Sabi mo doon parang siguro ang naalala ko yung parang yung individuality mo, mas importante yun na mapakita mo sa tao, parang ganon. Yung sarili mo, yung ikaw mismo, di ba? Yun. Ikaw, ano ba may papayo mo sa... Apo, sorry. True colors. Yes. Yan. Yan. Ano ba may ipapayo mo sa mga kabataan ngayon, no? Kung sakali na, ano ba mga gusto mong sabihin sa mga kabataan ngayon? Na katulad natin. Well, alam mo, pag mga teenagers, pag mga bata, andyan dyan yung hesitant sila, dami-dami nilang iniisip saang direction ba sila pupunta. Diyan yung point na madali silang ma-deceive, madali silang mapunta sa maling path. Depende kung anong susundin nila, kung kaninong payo. So, ang masasabi ko sa kanila, kung nandyan yung parents nila, kung meron man silang guardian, anyone close to them na relative nila or family nila, makinig sila, especially kung mas nakakatanda sa kanila. Makinig sila kasi alam nyo yung nanay nyo, tatay nyo, hindi naman sila magsasabi o gagawa ng something sa inyo na mapapahamak kayo. If anything, you know, they will do anything para mapalayo kayo sa masamang landas. Of course. Wala namang magulang na
mag-iisip ng masama sa anak eh. Di ba? Yeah, they want the best for you. Of course. That's Of course. it. Siguro nararamdaman mo yan sa mami mo, kaya nasasabi mo yan. Of course, yes. My superhero. Ayan. Ang mami kong talagang walang tigil sa pagsuporta. Ayan, salamat naman. Can we talk about your daddy? Sure. Nasaan ba siya ngayon? He's in Germany. Okay, so siya yung German sa sa family side. Yan, okay. So, nagkikita ba kayo regularly? I mean, at least once in a while? We haven't seen each other for a long time. How Pero we do Skype, we do chat, Facebook, okay. Viber. Yan, pero matagal na siyang huling bumisita dito. Yan. Kung darating ang daddy mo dyan sa Pilipinas, anong gusto mong sabihin sa kanya pag nakita mo siya ng personal? In German. Hindi, joke lang. Tagalog. Siyempre, yakap agad. I don't think mas mauuna yung words eh. Yakap agad, siyempre. Yung maramdaman muli yung parang bata ka uli, baby ka, na naalala mo yung kinakalong ka niya. Yeah. So, wala kang masasabi. Magiging speechless ka. Speechless. And of course, magpasalamat din ako dahil kahit nasa malayong lugar siya, nung sumali ako sa Asia's Got Talent, sumuporta naman din siya. So, I'm very thankful for that too. Okay. Yan. And yung family side naman ni Miss Jerfield, at we've touched some personal topics, so yung subjects no about Miss Jerfield. Yan, tungkol sa father niya, sa family niya, sa pagpapamilya, di ba? Yan, sa mga ganyan. So, those are some personal questions that I really want to ask you, no? Although this is live on air, and pumayag ka naman kahit pa paano. So, okay naman yun. So, thank you for entertaining my questions. Yan. At eto, no, sa last part ng ating questions, sa mga sensitive question, after nung AGT, yung pinrami sa'yo ni David Foster. Yeah, David Foster. Alam ko, nagkamali ako ng pangalan. Ayan, si David Foster ay... Iniisip ko si David Pomeranz. Ayan, David Foster ay nangako siya na kikilalanin ka sa buong mundo. Pero as of now, no, although nakita naman natin na nag-concert kayo dito last time, David Foster with Friends. Hindi pala dito, dyan sa Pilipinas. Dyan sa Araneta, ay nakasama ka sa line-up nung show na yon, nung concert na yon. So after that, anong mga future plans sa'yo ni David Foster this year? Itutuloy niya na po ang Asia tour niya, Asian tour, this year, starting March. Sisimulan po namin yan sa Bangkok. And after po nun, tuloy-tuloy na, iba-iba pa pong countries around Asia. Saan ang first stop nyo? Sa Bangkok po, ang una. Wow. For this year. Wow, that's nice. So, ibig sabihin ba yan, magiging, ano ba tawag dito, mawawala ka ng matagal sa Pilipinas? Hindi ko po masabi. Kasi meron pa po akong school na tinatapos. So, I have to be very careful sa pag-schedule ko rin. Siyempre, alam naman din po ni Mr. David yun. I told him na hindi pa po ako graduate. So, aware naman din po siya. So, hindi naman siguro siya magbibigay ng schedule na medyo magkakaroon ako ng maraming conflicts sa school. Ayun. So, priority mo talaga makatapos. So, sabagay, isang semester na lang naman eh. Ba't di pa tapusin, di ba? Pero wala ka naman balak na yes, no? Of course, education, DJ Brad, talagang
pinaprioritize ko yan kasi yan yung isang dadalhin mo habang buhay. Tama yun. Na meron kang sariling diploma, at least you can stand up and tell the world na nakatapos ka. Ayan, okay. So, education is important. Yan ang unang bagay, yung karunungan, di ba nga? Actually, alam mo ba, biblical din yan. Yung tungkol sa karunungan. Kasi education is karunungan, di ba? Knowledge, di ba? Yan ang nakukuha mo dyan eh. Yan, kasi sabi sa Bible, wisdom or knowledge is parang pinaka-ulong bagay. Yan. Sabi nga, sa Biblia, nakalimutan ko lang yung verse, pero may ganong verse na dapat sa lahat ng kukunin mo, yung karunungan ng kunin mo. Which is tama naman kasi 'di ba? Kung wala kang karunungan, where are you going to start, 'di ba? Wala, hindi ka makakapag-umpisa. So katulad nung sa'yo, ang priority mo magkaroon ng degree, magkaroon ng achievement certificate, degree, diploma sa pag-aaral mo. Yan. Pero pagkatapos mong gumraduate, magtuturo ka ba or are you going to continue your career? Anong gagawin mo? Well, after graduating sa music, syempre ongoing pa rin ang singing career ko, nandyan pa rin siya. But I'm really planning on taking up medicine after music. You're planning to take up, sorry? Na-miss ko yun? Medicine. Okay. Ibig ba sabihin nito, mag-aaral ulit si Jerpil ng when you say medicine course, ano yan? Pagka-doktor ba yan? Tama ba ako? Apo. Ilang taon na naman tong course na to? Hindi na po siguro siya kasing tagal ng like yung iba mga naabot ng 8 years kasi at least meron ng mga ibang subjects na nakuha na. Mababawasan na apo. Accredited na dun sa first course ko po. So siguro it will only last for 1 to 2 years tong study na to, tama ba? At the most siguro po baka 4 years. Oh, wow. Talagang you want to be a professional, not only a singer, but to be a professional. I mean, yung magkaroon ka ng talagang profession na yung mataas ang quality, mataas ang class. Very classy si Miss Jerpil actually. Yan. Okay, so yung mga plano sa'yo ni Mr. David Foster ay this year na yan, mangyayari na yan. So, aabangan ng maraming fans mo yan. Aabangan ng maraming fans mo at sana'y maging successful ka, no? I just wish you all the best. Lalo na with Mr. David Foster. Sana yan na yung sinasabi niyang pangako niya na tutuparin niya para sa'yo. Okay, so Thank you. Meron akong mga nakuwang mga konting facts about you. Hindi naman facts but parang fun facts lang naman. Totoo ba na na mahilig ka sa Dragon Ball? Well, mahilig ako sa mga fantasies. Animes? Not necessarily Dragon Ball Z. Kasi nung September, yung mom ko, she gave me this yun. very unexpected gift, no? Pagbukas ko, yung talagang parang actual na Dragon Balls nandoon talaga. Sabi ko, wow, tapos kumikinang-kinang pa. Pero kasi matagal na rin na talagang gusto ko ng mga fantasies, little bit of anime, pero more on fantasies. Wow. Mga Lord of the Rings, Harry Potter, anything that has magic and some mystery in it, yun. Mahilig ako sa ganun. Ayun. Kaya ako kasi natanong dahil yun nga, nakita ko yung bakit niregalohan ni mami niya si Jerpil ng Dragon Ball. Sabi ko, parang hindi typical eh. Kasi mami, babae, tapos yung regalohan babae din, di ba? Tapos Dragon Ball. So parang naintriga ako, paborito niyo ba ang Dragon Ball Z?
Parang gano'n. Kasi mami mo nagregalo, okay lang sana kung fans lang, di ba? Pwede ko maintindihan na na ganon. But mami niya pala. Ayun, pero yun pala. So mahilig ka rin pala kahit papaano. Ayan. Ayan, ang favorite singer mo? Sinong uling yung mga favorite singers? Si Andrea Bocelli. Of course, dito sa atin, si Miss Lea Salonga. Andrea Bocelli. Okay. Sino yung unang sinabi mo? I missed that. Josh Groban po. Ayan. Okay, so, bukod sa kay Elizabeth at Audrey pala, Hepburn. Actually, kamukha mo yung mga singers Audrey, na yun. Oh, kamukha mo sila. May nagsabi na ba sa inyo? Sino po? Nagsabi. Yung dalawang singers na yun. Yung si Elizabeth at si Audrey. May pagkamistisa kasi. Opo, madami po nagsasabi na may resemblance daw po kami ni Audrey Hepburn. Parang ikaw yung... Siyempre, nakaka-flatter. I'm such a huge fan of you. Parang nabuhay uli sila sa pagkatao mo eh. Parang ganun. Wow. Thank you po. Ayan. Just give us time to connect these calls. So, Miss Jerfield, magbe-break lang po muna tayo ng ilang minuto and I'll just sort out these calls. And sa mga listeners, ay naka-tune in pa rin kayo. You're still tuned into my program, Nightlight OPM Classics. This is DJ Brad of Cyber Pinoy Radio. Pusong Pinoy, purong Pinoy. Next is live calls naman coming from different fans of Miss Jerfield Flores and of course from our listeners as well. Okay, so abangan po natin yan. Ang ating next part is to entertain the live calls. Again, this is DJ Brad of Cyber Pinoy Radio. Pusong Pinoy, purong Pinoy. You are tuned into Cyber Pinoy Radio. Hi, I'm Amira. I'm Irene. I'm Maylene. I'm Selena. And we are For Impact. And you are listening to the #1 online radio station, Cyber Pinoy Radio. Pusong Pinoy, purong Pinoy. Hi, Cyber Pinoy Radio listeners. This is Cherise. Thank you for playing and requesting my songs. And always tuning here sa nag-iisang radio net station, ang Cyber Pinoy Radio, Pusong Pinoy, purong Pinoy. Hi, this is Jed Madela, and thank you for requesting for my songs here on the #1 Pinoy radio station online, ang nag-iisang kapitbahay ninyo. Always keep it here sa Cyber Pinoy Radio. Hi, this is Eli Buendia, and you're listening to Cyber Pinoy Radio. Pusong Pinoy, purong Pinoy. Hi, this is Ding Dong Avanzado, and keep tuned into the #1 online radio station, ang pinalakas at pinatinding Cyber Pinoy Radio. Pusong Pinoy, purong Pinoy. Happy listening to Nightlight OPM Classics with DJ Brad. Hi everyone, this is Rachel Ango and you're listening to Cyber Pinoy Radio. Pusong Pinoy, purong Pinoy. At salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin and thank you guys for your love and support. God bless you all. You are tuned into Cyber Pinoy Radio. Alright, yan. Nagbabalik po tayo sa ating programa at tingin ko ay meron na tayong connected caller. Hello? Ayan. Okay, so I think we're finally connected. One of our callers, Miss Jerfield, coming from Philippines, no? Philippines po kayo, di ba? Tama ba? Oh, good evening po. I'm Sharina po. Sharina. Hello Miss Sharina. Kamusta naman? Yes, sir. Good evening po. Ayan. Wag mo na akong tawagin sir. Kasi... Okay naman po, sir. I'm not a sir. Ayan. DJ Brad na lang. DJ Brad na lang. Actually, nakikinig ngayon si Miss Jerfield Flores. Naka-connect siya sa atin ngayon. At pwede mo na siyang batiin. Anytime now. Pwede na po kayo magsimula. Hello po, good evening po, Ate Jerfield. This is Sharila from Laguna. Grabe na, ngayon na kami nakakontak. Hi, Shen! Binabati ko pala yung Team Jerfield. Ay, hello, Ate Jerfield. Ayan, grabe, hirap makakonect. Pero at least, nakakonect din ako sa wakas. Ayan. Bumaba ka pa ng, ano sabi mo, ng eroplano?
Para makakonect lang. Oh, yes. Ay, ito si po. Yes, nakababa po ako ng ligtas sa sinasakyan ko. Kaya, ayan, nakakonect na siya. Okay, so any special message for our beautiful guest for today? Yes. Sige po. Hello, She. Connection lost. Mahirap talaga ang connection sa Pilipinas. Ayan, let's try this another caller muna, no, bago natin siya ipasok ulit. At meron ka pang isang caller coming from Philippines din. So, eto, on air na po tayo. Hello? Hello? Ayun, ang laki ng boses ha. Hello, kamusta? Hello, ayos lang. Uy, DJ Brad. Ayan, kamusta? At naririnig ka na ni Miss Jerville. Live na tayo on air. Could you please introduce yourself first? Where you from? And then your message sa ating napakagandang guest. Pala si June Garin mula dito sa Wow, Caloocan. June Garin ha? Celebrity yan si June Garin ha? Celebrity. Ay, kamusta? Alam mo ba, DJ Brad, fan ako niya ni Jerville mula pa nung 2010 yata yun. Wow. Isa mga pinapakita sa YouTube nun yung sa DZRH pa nun eh. Yung mga ganong yun. Yung mga classic na Oo nga pala, nakalimutan ko itanong sa kanya, buti pinaalala mo. Yung mga tawag doon, yung mga Kondiman songs, no, yung mga kinakanta niya doon. Tsaka hindi lang naman Kondiman, mga classical din. Nami-miss ko rin yung mga music na yun. Actually, ipi-play ko rin yung mamaya. June, kausap natin ngayon si Miss Jerville. Actually, naririnig ka niya ngayon at pwede ka niyang kausapin din ngayon. Pwede mo siyang kausapin ngayon, I mean. So, pwede mo na siyang kausapin anytime. Ngayon na? Hi, June! Okay na? Ayan, siya yan. Hi, Jerville. Nakatuwa naman. Kasi syempre, 2010 pa lang, naging fan na ako kagad ng mga classic song dahil sa talent na sino-showcase nila. Actually, okay nga yun. At least, nakikilala ng mga kabataang Filipino, yung mga ganong klaseng kanta. Na dapat tangkilikin din naman. Kasi, feeling ko nowadays, medyo parang mas nagiging trend yung mga diba? Diba, DJ? Jerville, yung mga bago ngayon, yung mga pop. Pero, at least merong mga Filipino pa rin na kagayang artist ni Jerville na nagtataguyod ng mga ganong klaseng genre. Diba? Oo. Thank you. Thank you so much, June, sa iyong pagsuporta. Oo, kailangan natin yan actually. Kailangan natin. Yun lang. Nakakatawa naman kasi syempre, di ba? Of all portals para at least dito ko siya nakilala. Thank you, DJ Brad. Oo nga eh. Pareho kayo nasa Pilipinas, pero London pa ang nag-connect sa inyong dalawa. Correct. That's the wala ba siyang mga upcoming na concert dito sa ano yung tanong mo ulit? Sorry. Concerts, mga gig. Ayan, Miss Jerville, ayan. Actually, kung available ka, June, no? Siyempre, sama mo na rin yung mga friends mo, yung pamilya mo kung available naman sila. This coming February 11 and 12. So, bali 2 nights yan sa Soler, sa theater ng Soler. At bali Valentine concert yan. So, dyan makakasama ko si Mr. Jose Marie Chan. Ang pangalan ng concert ay Tales of Love. Yan. So, mostly puro love songs yung maririnig nyo doon. Tapos, makakasama ko doon yung Manila Philharmonic Orchestra. So, lahat po yan gagawin live. Hindi ako gamit ng -1. It's an orchestra. Wow. Ang sarap pakinig ng live. Diba, DJ Brad, diba since na international tong Cyber Pinoy Radio, meron ka ba mga international gig? Siyempre, inaabangan natin yan. Lalo na yung mga Filipino na sa North America, Europe, or baka merong mga gig rin si Miss Jerville. Actually, starting February, talagang dikit-dikit na yung schedules. February 11 and 12, nasa Soler. 13, alis ako to Canada.
Wow. 14, may concert ako sa Vancouver. And then hanggang 20 or 19, nandun ako sa Canada. Magtutour ako dun sa mga iba't ibang lugar, most especially sa mga Filipino communities. So, yun. Wow, thank you. Sige, susuportahan ng mga Pilipino, lalo na mga tagapakinig ng Cyber Pinoy Radio. Di ba, DJ Brad? Ayos yan. Ayan, kamusta naman dyan sa Pilipinas, June? Ito, mainit. Pero ayos naman. As usual. As usual. Okay. So, pero parati natin sana, DJ Brad, yung mga classic na songs natin, meron bang mga playlist natin para parating ma-showcase yung mga gano'n? Kasi para patuloy pa rin ma-patronize yung mga Of course. At itong mga piniplay natin kanina, yung ating mga music is, it came from Miss Jerpil Flores, ang kanyang mga tracks, no? Yung kanyang mga music tracks na binigay sa atin dito sa Cyber Pinoy Radio, and it will be included na sa ating playlist from starting from today. Yan. Yung mabuhay ang OPM. Diba? Ayan. June, standby ka lang dyan. May ipapasok lang akong isa pa. I would like you to participate in our live call. Sure. Sige. Okay. Thank you. Hello? Teka, nakamute pala ako. Yan. Hello, ma'am. Hello. Good evening. Hi, good evening po. Good evening, DJ Brand. Opo, salamat po sa pagtawag. At pwede pong introduce niyo yung sarili ninyo to our listeners and to Miss Jerfield. Andiyan po siya ngayon, nakikinig, at pwede na rin po kayong bumati sa kanya. Hello, Jerpil. Ito si Alec Pulido, taga Team Jerpil po. Taga Mandaluyong City. Hi, Ate Alec. Hello. It's good to hear your voice again. Correct me if I'm... Actually, DJ Brad, sila si Sheryla, tsaka yan si Ate Alec. Mga kilala ko na yan, na talagang solid supporters ko yan sa Team Jerfield. Okay. Ewan ko, pero parang familiar yung pangalan ni Alec Polido. Hindi ka ba reporter sa isang stasyon? O parang host ng isang program? Freelance writer ako. Freelance freelance music writer po. Ayun. Oo, kasi alam ko ikaw nga yun eh. Kasi parang kilala ko to. Okay, the mic is yours now. Would you like to talk to Miss Jerfield? Hello, Jerfield. May tanong lang po. Hi, ate. May tanong lang ako. Miss Universe. Po. Anong may expect namin sa upcoming concert mo sa February? Di ba meron sa Canada tapos meron din sa Philippines? What preparations are you doing? Yes. Well, medyo... Actually, nahirapan nga kami sa song selections na gagamitin namin dito sa Feb concert. Kasi kung tutusin, pag tiningnan nyo yung love songs, ang dami, super dami, at halos lahat magaganda. So, ang ginawa namin, we had to trim down and we ended up with some classics. Meron din kaming sinama na modern. Gaya nung concert ko last time, nung December 11, may sinama akong may pop rock, may modern, may standard classic, may foreign song, may French akong nakanta before. And I'm doing that again. Pero ibang songs na, not the same songs that I did last time. So it's going to be a whole new lineup of songs. And madami rin guests na bago. Mas madami actually ang guests ko ngayon compared to last time. How many guests po? How many guests? I have Mr. Jose Marichan. I have Chris Gonzalez, who's a young baritone. And then I have a very talented violinist. So, who else? I have 3 more surprise guests. So, bali, mga 6 there. Wow. 6 surprise guests. Well, 3 surprise guests.
Looking Ayan. forward. Kasi yung iba, Looking hindi na forward to that. Ayan. Thank you so much sa Alec Polido. Yan. Thank Taga saan you. ba si Alec Polido? Taga Mandaluyong City po. Mandaluyong. Philippines. Malapit lang kayo sa amin. Malapit. Oo, Pandakan kami. Oo. Oo, magkapit bahay lang. So, pwede tayong mag-meet siguro once I have my holiday. Yan. Sa okay. Pilipinas ulit. Yan. Okay. So, anything else? I wish to say good luck sa kanya for this new year. Kasi dito pala, simula pa lang ang dami na niyang mga concerts. Dami na niyang concerts. Tapos may upcoming pa siyang tour kay David Foster. As part of Team Jerpil, we are relaying our support to her and we are praying for her success na tuloy-tuloy na siya. Ayan. Okay. Thank you ate sa mga prayers ninyo. Thank you. Ma'am Alec, Of course, pinagdadasal ko rin na ang 2016 nyo ate ay mas maging masaya. At mas umusbong pa ng madaming blessings para sa inyo this year. Thank you. Thank you, Jerpil. Ayan. Okay. Hello. Yes. Ayan. So, thank you so much, Ma'am Alec. Actually, may nabasa akong minessage mo sa post ni Jerpil, no? It's about parang collaboration, kung ano man yun. Collaborations. Oo. Kasi, di ba, sa mga gusto kong mangyari din this year, mas magkaroon ng bigger stage ang mga Pinoy talent. So, bilang fan, naisip ko, kailangan magkaroon din tayo ng active part. Maganda na may collaboration from Filipino fans, music Filipino fans from all over the world. Wow. Na magtulong mag-promote ang Filipino talent. Wow, looking forward. And Cyber Pinoy Radio is full support po dyan sa ganyang mga projects po, lalo na kung Pilipino ang sinusuportahan natin. This is a radio station that promotes Filipino artists. No, hindi lang naman yung kanta nila, but yung mismong kumanta mismo. So sila po yung pinopromote natin. Yan. Okay, thank you so much. Yeah, thank you thank you. And have a nice day. Thank you. Have a nice Thank day. you ate. Okay. Bye. Yan, okay. Bye-bye. Salamat po. Bye-bye. Bye-bye. Yan. Alright. You are tuned into Cyber Pinoy Radio. Ayan, kasama pa rin po natin si Miss Jerpil Flores at yung ating unang tumawag kanina, no? Hindi ko na po siya maipapasok dahil sabi niya ay nasa biyahe na siya ulit. Kanina ata bumaba lang siya sa sakyan kaya para lang makakonect. So, we are very thankful na rin. Ayan, next time na lang. Total, nandiyan ka naman sa Pilipinas. Pwede mo siyang bisitahin kung saan man siya mag-show, diba? So, mas madali mo siya makita. Kami, dito lang kami sa London, kaya hirap kami makita siya ng personal. Pero because of technology, ay nakakausap natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga guests coming from different parts of the world. Yan. Okay, so I think that's it, no, Miss Jerpil Flores. At siguro we're going to close the program now and end the interview. But before that, I would like to give you the chance to ma-promote po yung uli ang iyong mga social media accounts, ang iyong mga website, kung may website ka na, ang iyong mga future projects, yung mga plano mo. So, yes, the mic is yours again. Thank you, DJ Brad. Yes, of course, yung mga nagtatanong po ng names ko po sa social media accounts ko. Sa Twitter, you can follow me at GeraldineF888. And on Instagram naman, you will find me there with my full name, Jerfil_Geraldine Flores. And then sa Facebook, it's very easy to find me kasi once you type my name, may lalabas na blue check. Once you see the blue check, yun na po yung official fan page ko po. Opo, that's the authentic page. And ako po ang admin po ng page na yun. So, pinapangako ko po sa kanila na I will always keep them up to date. Lahat ng mga shows ko, updated po sila dyan. And again po, no,
bago ko po makalimutan, iniimbitahan ko po silang lahat. Kung libre naman po sila this coming February 11 and 12. Sama niyo po ang mga loved ones niyo, family niyo, mga dear ones, special ones. Yan, sa the theater po, sa Soler, 8 p.m. And the concert is entitled Tales of Love. Ayan. Sana po magkita po tayo doon at magkasama po tayo doon. Magkasama-sama. Sigurado aabangan niya ng marami mong fans at sigurado napakaganda na naman ng concert na yan. Sana may live streaming kayo kahit pay-per-view. Wala bang gano'n? Oo nga po isa-suggest ko po yan sa producer namin. Oh. That's actually a good idea. Kasi by the way, yung gusto pong manood ng live, yes. Ang tickets po ay mabibili nila sa actually any Ticket World outlets. Yan. Pwede rin naman online. Ayan. Okay, at we are really looking forward to hear you and see you again perform live sa iyong mga concert. At yes, that's a Valentine concert ni Miss Jerfield, Geraldine Flores. Anything else, Miss Jerfield? Any message to your fans? Yes? Sige, ano po yung sasabihin mo? Yes po. Meron din po pala, of course, yung sa Canada. Kung meron po tayong mga kababayan na nandun po sa Canada ngayon at libre naman din po sila. Ipopost ko po ang details and time, venue and time ng tours ko po dun sa Canada. So, abangan na lang po nila yan. Kung wala po silang ginagawa, sana magkita-kita po kami dun sa Canada. Ayan. And again, nagpapasalamat din po ako sa mga supporters ko. Of course, Team Jerfield Fans Club, Team Jerfield Singapore also. Thank you sa walang sawang pagsuporta. And dahil sa inyo, na i-inspire niyo pa ako lalo na ipagpatuloy itong craft na ginagawa ko. Ayan, of course. At any message to our listeners na nakikinig po ngayon at nanonood at the moment sa ating live feed, sa ating broadcast? Hello po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa mga taga dyan sa UK, lahat ng mga kababayan natin dyan sa UK, and magandang gabi rin po sa mga kababayan dito sa Pilipinas. Sana po maging maganda ang taon na ito para sa inyo, and huwag po natin kalilimutan na lagi lamang pong magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga blessings na binibigay niya. Ayan. It's been an honor na makasama po kita dito sa ating programa na Nightlight. At matagal na akong talagang sumusubaybay din sa'yo, Miss Jerfield. At yung iba nga tinitis na ako dahil bakit daw girl ang aking iniidolo. Ano masama? Wala naman po yun sa sa gender. It doesn't matter. Ayan. Hindi kasi hindi ko lang nababanggit, no? Siguro kasi marami sa mga nagsasabi na hindi naman din ako kilala. Yung background ko din kasi as a musician ay more on cultural ang aking background as a musician. So, nung nakita kita doon sa DZRH na kumakanta ng mga kundiman songs, ng mga Filipiniana songs, yung mga traditional songs, sabi ko, wow, meron palang ganito na nagbo-broadcast ng rondalya music, yung cultural music sa isang station, no? At natuwa ako. Kaya masimula nun, sinubaybayan na kita hanggang sa sumikat ka sa Philippines Got Talent. Pilipinas Got Talent. At yun nga, yung naging journey mo from Pilipinas Got Talent hanggang sa Asia's Got Talent. Ayan na naman si Miss Jerfield, sabi ko. At sumisikat na naman. At talagang with a bang nga, no? Yung first audition last time. At yung grand finale na performance, yung Impossible Dream, is something na talagang kumbaga sabihin na natin, tumatak sa maraming Pilipino. At doon ka talagang hinangaan ng napakaraming mga music producers, mga organizers, at sa mga nakikinig na organizers pa lang ngayon, no, dito sa London, sana matulungan nyo rin ang Cyber Pinoy Radio. Makikipag-team up tayo, no, sa kung sino man mga interested na organizers. And I would like to promote Miss Jerfield
dito sa United Kingdom at sana'y makasama natin siya dito. Thank you. Ayan. Thank you. And hoping to see you soon. Sana this year, no? Hindi next year kasi matagal pa yun. Isang taon pa yun eh. Ayan. So, sa mga sana interested. magkita po tayo dyan sa Yes. London. Yeah, Soon. sa summer. Sa summer sana. Ang summer dito is July, August, September, October. Yan ang summer dito. So, nagkakaroon ng mga barrio fiestas, di ba? Yung mga gathering ng mga Pilipinos sa isang lugar at doon nga nagkakaroon ng mga artists na ini-invite ng mga organizers. So, ako mismo personally, gusto ko sanang i-promote si Miss Jerfield sa mga organizers natin dito sa London na maaring makapakinig nito. At hindi lang naman ngayon kasi after this is going to be put up on a YouTube channel, in our YouTube channel. At pwede nating ulit-uliting panoorin. Yan, no? So, sana ay marinig ito ng maraming organizers. Ayan. Ako mismo yung nagpo-promote kay Miss Jerfield. Ayan. Kasi alam ko naman hindi naman ako... Thank you sa pag-promote. Of course. Thank you At po. alam ko naman na hindi ako mapapahiya dahil napatunayan mo na sa maraming tao that mataas ang kalibre mo. Ayan. Okay, so that's all, Miss Jerfield. Maraming salamat. And of course, shout out din sa mami mo. Salamat na marami sa mami mo for entertaining my calls before this interview happened. So, ayan, maraming salamat po, mami. At hope to speak to you again soon sa mga future projects mo, lalo na kapag available ka na. So, maraming salamat again. And this is Cyber Pinoy Radio. On behalf of all the DJs of Cyber Pinoy Radio, we thank you so much. Thank you. Okay, salamat po and have a good night. Good night. Ayan. Ladies and gentlemen, si Miss Jerfield Geraldine Flores. Right. Okay, we're back here on Cyber Pinoy Radio at I think that's it for now, ladies and gentlemen. Maraming salamat po sa inyong paggantabay at pakikinig at pagsubaybay dito sa ating programang Nightlight OPM Classics. At ako po si DJ Brad ng Cyber Pinoy Radio at ang ating naging special guest for today ay si Miss Jerfield Geraldine Flores. Yan, napakasayang conversation, napaka-nervyoso ni Brad. Medyo ni-nervous ako dahil syempre, parang all-time favorites natin. Favorite, ni si Miss Jerfield. Matagal kasi natin siyang sinusubaybayan din since 2010 pa. And it's already 2016, so 5 taon na rin pala niya akong fan. Ayan, at taga-subaybay. At alam ko marami din sa inyo ang talagang fan din ni Miss Jerfield Flores. Again, thank you Miss Jerfield kung nakikinig ka pa rin hanggang ngayon. At sana'y there's another opportunity na makasama ka namin dito sa Cyber Pinoy Radio. And of course, sa lahat ng mga listeners at lahat ng mga sumusuporta kay Miss Jerfield, maraming salamat din po sa inyo. And sana'y nag-enjoy kayo sa ating halos magdadalawat kalahating oras na programa. Okay. Again, thank you to all the live callers na ating na-receive kanina. Salamat po. At especially to Miss Alec Polido. Yan, sabi ko na nga kilala ko yun Hindi ko lang ma-confirm kasi baka ginagamit lang yung pangalan Okay, so again, thank you so much to all of you. And before I say goodbye, ay gusto ko lang sabihin na gusto ko lang i-share sa inyo ang isang quote na galing din sa Bible at lagi din sinasabi ng aking Kuya Daniel Razon. Bali, ito yung lagi niyang sinasabi sa kanyang programa noon, sa kanyang FM station. Yeah. Ang best principle ng ating economics, the best principle in economics is this. Ayan, di pala tayo nakikita. Okay, so
just to continue, I just want to share this quote from the Bible, verse from the Bible, at quote na rin ni Kuya Daniel Razon, na the best principle in economics is, seek ye first His righteousness, and all these things shall be added unto you. Again, this is DJ Brad of Nightlight OPM Classics, and you are still tuned into to our station, Cyber Pinoy Radio. Pusong Pinoy, purong Pinoy. Thank you so much, and bye for now.